Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbalaw mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo at mag-antada ng krus habang binabasbasan tayo ng obispo ng aklat ng mabuting balita. Father Fred ng ating Pura Paroko, mga lingkod ng ating pamayanan, BEC leaders na naka-green, sana yung kulay ng inyong damit ay hindi nagpapahiwatig ng inyong political affiliation. Mga lingkod ng ating barangay, mga kapatid ko ng Kristo sa ating kapilya, mga deboto ni San Pedro at San Pablo, Happy Fiesta sa inyong lahat! Pagpagod na, parang matamlay na yung sagot pag binabati ng Happy Fiesta. Happy Fiesta sa inyong lahat! Happy Fiesta! Maraming salamat sa inyong pag-anyaya sa akin sa inyong kapilya. First time ko dito, kaya kung may iba sa inyo na first time pa nakapunta rito, do not feel alone dahil pareho tayong first timer dito. Alam niyo po doon sa napakalaking basilika ng San Pedro sa Vatican,
ay merong dalawang malalaking estatwa sa harap. Ang estatwa ni San Pablo at ang estatwa ni San Pedro. Ganon din ang kanilang kinalalagyan. Nasa kaliwa si San Pablo na may hawak na espada at si San Pedro na may hawak ng susi o mga susi. Wala lang manok. Bakit may manok sa San Pedro yan? Natalo na sa sapong yung manok kaya wala. Bakit ino-organize si San Pedro sa manok? Dahil merong tumitilaok noong pinagkanulo niya pinagtatwa ang ating Panginoon. Alam niyo po itong dalawang malalaking personalidad sa ating simbahan ay sila yung dalawang haligi ng ating simbahan. Na kung wala sila, wala sana tayong simbahan ng mga Katoliko. Si San Pedro, siya yung representation ng stability. Nakikita natin ng kanyang karisma sa Santo Papa, sa mga obispo. Sila yung mga haligi na nagpapatunay na very stable ang simbahan. Yun naman si San Pablo ay nagpapakita na ang simbahan natin ay hindi lang basta isang stable na simbahan, kundi isang missionary na simbahan. Walang humpay ang kanyang pagpunta sa mga lugar na kung saan hindi pa naririnig ang pangalan ng ating Panginoon. Our church is one at the same time a very stable church founded on a solid foundation but also a missionary church. Kung ang figura, kung ang katauhan ni San Pedro ay nandyan sa Santo Papa at mga obispo at by extension sa mga Dacian priest, si San Pablo naman ngayon ang kanyang gawain ay pinagpapatuloy ng mga missionary. No? Missionary priests, brothers, and religious sisters. Ang dalawa ay magkatuwang. They complement each other. Kaya ang ating simbahan ay hindi lamang founded on Peter, but also on Saint Paul. Nakapagtataka dahil ang Panginoon ay tumatawag hindi sa mga taong magagaling, hindi sa mga taong kinikilalang makapangyarihan, kundi sa dalawang mahina at makasalanan. Napag-alaman natin na si San Pablo ay isang persecutor, isang tagapag-usig ng ating simbahan. At sa kwento, sa kalawang pagbasa, ating narinig na nandoon siya noong si St. Stephen ay pinaslang. No? Si San Pedro naman ay isang pangkaraniwang mangingisda. Very impulsive, nangako na hindi iwanan ang Panginoon, pero he denied Jesus 3 times. Kanyang pinagkatwa 3 beses. Kaya naman din siguro, tinanong siya ng ating Panginoon, "Do you love me 3 times?" Para malimutan ang kanyang pagkabagsak, ang kanyang pagtanggi at hindi pagkilala sa ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, napakaganda. Saint Peter made the profession of faith, the confession of faith. Ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Madalas, tinatawag natin itong confession of faith ni San Pedro. Pero ating nakakaligtaan na sa ating Ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay gumawa din ng confession of faith kay San Pedro. Nung sinabi niya, ikaw ay tatawaging Pedro, nang ibig sabihin ay bato. At sa bato ito, itatayo ko ang ating simbahan. That's also a confession of faith. That is the affirmation and the confirmation of the vocation of Peter. Bakit bato? Bakit hindi buhangin? Bakit hindi grava? Bakit hindi kahoy?
dahil ang bato ay manatiling matatag. Sa paglipas ng panahon, sa paglipas ng mga pagsubok, sa paglipas ng mga pag-uusig, ang bato ay manatiling bato. Madalas ang kahoy ay inaanay. Paglipas ng mga taon, ito'y nasisira. Pag merong apoy, ito'y nasusunog. Pag merong baha, ito'y nagiging malambot. Ang bato, mananatiling bato mga kapatid. Yan din ang simbahan natin. Ang dami na natin pinagdaanan ng mga pagsubok, ang marami na tayong pinagdaanan ng mga kaaway na gustong magkawatak-watak tayo. Meron ng mga panahon na tayo inuusig, pero ang simbahan ay nanatili. Bakit? Hindi dahil kay Pedro. Dahil sa ating Panginoon na nangako kahit ano pang mangyari, hanggang kailanman, hindi ko kayo iiwanan. Amen? Kaya huwag kayong matakot sa mga pag-uusig ng simbahan. Sa katunayan, ang mga pag-uusig na ating naranasan ay naging mas nagpatatag pa sa ating pananampalataya dahil hindi sa kahoy o sa mahinang pundasyon itinatag ang simbahan, kundi sa bato. Peter, the rock on which our church is founded. Napakaganda. Kaya sa mga panahon na kayo manghihina dahil sa krisis ng ating naranasan, kakulangan ng bukasyon, minsan sa mga isyu ng simbahan natin, sa mga pari nagkasala, sa mga simbahan na nagkawatak-watak, huwag kayong matakot dahil hindi nagkakamali ang Panginoon at ang ating Panginoon ay laging tapat sa kanyang pangako. At maging tapat din tayo para sa bandang huli, sasabihin natin yung sinabi ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa. Gusto kong basahin mga kapatid kasi napakaganda. Sabi niya, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay. Sana ito din sasabihin natin mga kapatid. Pag tayo itatawagin na ng ating Panginoon, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Maraming umaakit sa akin na lumipat sa ibang relihiyon. But semel Catholicus, semper Catholicus. Once a Catholic is always a Catholic. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Naging matapat kayo sa inyong pamilya, sa inyong simbahan, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong paninindigan. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko ang korona ng pagkatagumpay. Kaya sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating mga mahal na patron, tayo ay talagang tuwang-tuwa, tayo'y nagpapasalamat dahil tayo napabilang sa simbahan ito na hindi tinatag sa isang pundasyon na marupok, kundi sa isang pundasyon na isang bato. Viva San Pedro at San Pablo! Viva! Viva lang. Viva San Pedro at San Pablo! Viva! Sabi, viva lang na following instruction. Last na. Viva San Pedro at San Pablo! Viva! Nagalit ka microphone kasi you're not following instruction.